Hello po sa inyong lahat mga kamatsas. Maki-update naman tayo dito sa matindi na namang laban na inihatid ng ating kababayang si Jamaica Yap Mendoza. Black po siya dito kontra sa pambato ng Canada, Woman FIDE Master Lakshana Deepak. Ayan. At mamaya po tingnan natin yung standing kalaban nila sa round number 6 at makibalita rin tayo sa naging resulta ng ating kababayang si National Master Kasiguran sa Boys Under 14. Okay, seatbelt po, matindi na naman ito. Nag D4 si Lakshana, D5 ang ating kababayan, nag C4, E6, Knight C3, nag C6. Ayan, pagka ganyan po ang ginawang depensa, maraming pwedeng patunguhan. Pwedeng mauwi sa tinatawag na Dutch Stonewall. Pwede rin yung Knight F6, semi-slav. At pwede rin yung kumakapture sa C4 na kung tawagin ay note boom gambit, yung pinahihirapan ang puti na mabawi pagkakain sa C4. Kaya dito medyo nangilag itong si Lakshana at dinipensahan kagad yung pawn C4. Knight F6, ayan. So ito po ay semi-slav na. Nag-Knight F3, Bishop D6 develop, Queen C2, Knight BD7, Bishop D3. Ayan. Dito po natural na kapag tumira na ang bishop, iniintay talaga yan, kinakapturan sa C4. Ayan, para makatempo. Saan? Para saan? B5. Bishop D3 para dito sa Bishop B7. Dahil naka B5, naka Bishop B7, nakatipid ng isang timing ng development. Ganun po yun. Nag-castling, at itong A3 ang interesting. Dito po kasi sa madalas sa bookline, nag-E4, Rook D1, pero itong A3, hindi lamang po pinipigilan yung B4, kundi pagka ganito, nagbabalak yan na mag B4. Kasi po, ito ang buhay ng black dyan eh. A6, ano idea? Para maka-C5 na. Hindi po kasi makaka-C5 kung bitin pa ang pawn B5 kaya ini A6. Ang purpose ng C5? Para mabuksan ng diagonal at makapag-create po ng pressure sa C-file dahil nandyan ang queen sa C-file eh. Pero bini-4 dito ni Lakshana. Ayan, buong tapang niyang hinarap ang linya na yan kahit medyo risky sa puti. Nag-H6 naman dito si Jamaica. Para ito na kasi inaabangan niya E4 eh. Para makaiwas na rin po sa potential na baka bumagsak pa yung H7. Pero dito po, ang linya talaga na pambasag sa B4, A5 talaga. Yan po ang line dyan. A5, tapos magku-Queen E7, didiinan talaga yung pawn B4 hanggang sa mairita. Ayun. Pero nag-H6, nag-H3 din, nakiramdam lang din muna para wala sigurong Knight G4, at nag-Queen E7. Ayan. Para sa akin po mga kamatsas, ang Queen E7 ay okay lang. Kasi dito po talaga mag-E5 mamaya ang black eh. Yan ang isa sa ginagawang break ng black dito sa semi-slav para mas gumanda yung space, yung luwag ng gagawing diskarte ng atake para hindi maipit ang black. Pero dito po ang sinasuggest, A5. Yan ang nangyari pa. Bookline pa tong A5. Sa computer po, A5 din. Yan talaga ang pangbasag, pang kontra sa B4 variation. Oh. Nag-Queen E7, balik tayo. E4, E5. Talagang pwersado na yan. At nag-Bishop E3, Knight H5. Ayan. Dito po, ang nababasa ko kay Jamaica, gusto niya kasing mag-create ng atake. Halimbawa, Knight F4, tatimingan niya maka-Knight F4 siya. Medyo maganda nga namang mailagay yung Knight. Interesting, pero kinakailangan po ng iba yung pag-iingat. Kasi may timing din ng mga capture-capture o kaya capture na gano'n tapos push E5. Yun ang mga dapat ingatan sa Knight H5 na idea. Dito po ang sinasuggest ay kainin lang ito. Kainin, yun nga lang po nakakailang. Biruin nyo palulundagin yung knight sa F5. Yan ang variation ng computer. Nakakailang yan ha, yung makakalundag yung knight dyan. Tapos Queen E6, tapos kakapturein yung bishop capture, tapos may capture dyan. Silipin lang po natin sandali Capture and then may bishop takes B5. Ayun, tapos kapag kinain kasi to kain, nakatreat pa yung queen, bitin din naman yung knight, mababawi. Pero may knight C takes E4 lang, etc. etc. Pero dito sa linya na to, equal, halos equal, safe pa rin po ang black dito. Balik tayo. Pero ang ginawa ni Jamaica, nag-Knight H5, tingnan natin. At kumapture na sa E5 na tumbukan ng kalaban ang tamang tira. Knight takes E5, Knight takes E5, yan ang tama. Bishop takes.
Ang sarap po sanang ipangsalubong yung queen para may matchas doon eh. O pero pagka ginanyan kasi may F4 lang. Hindi pwede. Pasalubungin lang. Kaya bishop na lang. Pero sinalubong pa rin bishop C7. Gustong i-preserve ni Jamaica yung control niya na magagawa sa diagonal na yan. At ang nakikita ko nga po ditong interesting yung G5 eh. Tignan nyo po yung G5 oh. Kumbaga, iiritahin mo yung F4 na mag-react para pagka kumapture dyan, may Queen E5 yun. Imagine niyo po yung mga ganong ideal attack ba? No, considering may powerful diagonal dark square dyan. O pero, in-E5 kagad. Gusto kagad sirain ni Lakshanan, discarding ganon. E5, binuksan. At ito po yung nakikita ko dyan. Lulundagan ng knight sa E4 at idodominate yung C5 square. So dito po, may bishop C5 pala kagad. Direct threat kagad, oh. Tutuhugin yung tore. Wala pang C5, no? Kasi pag hindi po maka C5 ang block dito, dihado tayo. Kasi yung bishop bad eh. Nag-queen H4. Ayan, talaga naghahanap si Jamaica ng mga lusot-lusot, pasok-pasok. At nag-rook F3. Maingat naman itong puti na hindi pwede mag-knight G3 kasi bishop F2 ay lalaglag yung knight. Nag-C5, wala na. Kumbaga sa akin, yan na rin po ang tamang decision talaga. Mabuhay lang yung diagonal. Ibigay mo na yung pawn eh. Tamang decision yan para sa akin, yung ginawa ni Jamaica. Pero sinalubong lang po ng bishop E4 ang light square bishop. Kasi naka-threat, ano? Capture, and then C4. Ayun. Nagkaroon ng kahit papaano umayos yung pawn structure. Yun nga lang po, sa ibang aspeto ay ang nakikita ko dito parang isang pitik na lang ng G4, kulong ang knight ah. 'Di ba? Isang G4 na lang. Paano yung knight? O ayan. Bishop F2 muna ginawa. O pero sa computer po G4 na eh. Todas na, one piece down si Jamaica. Aray ko. Losing po, losing. Kitang-kita rin sa evaluation bar. Pero medyo parang pinapalad pa, sinuswerte pa. Nag-bishop F2, takbo, Queen D8, Rook D1, hinabol lang hinabol, Queen C8, at nag-bishop C5. Bakit ba ayaw pag-interesan itong G4, O G4, G4, baka kasi naiilang sa capture, tapos ganon. Ayun, binishop C5 muna, threat ang tore, at dito nag-Rook D8, kinapture-capture na, and then saka G4. Okay, so no choice. No choice kundi ibato na lang po kaysa naman sa makuha lang ng buong buo, isabay na lang ng ganito. So maliwanag po, one piece down si Jamaica. Pero hindi sumusuko ang Pinoy. Laban lang. Dinipensa ng pawn at nag-Rook D8 para ipasok naman sa eksena ng atake ulit. Queen F3 tineret at nag-Rook D7. Tiyaga munang depensa. Bishop F2. Talagang iritang-irita si Lakshanan dyan sa queen na pumapasok. Nag-Bishop F2 pero questionable po, no? Dapat daw is Queen F5. Hala, oo nga, no? Lakas ah. Oo nga. Queen F5 double. Tapos ang gagawin, Queen takes H3 na lang. So may threatening matches doon. Queen takes, sabay ganun na lang. And then King H2, Queen H4, King G2, Queen G4, and then Knight G3, Rook D3, and Queen E8 check, King H7, Queen E4. Aray ko. Talo. 2 pieces down. 2 pieces down. Pero, dahil pinapalad pa, nag-Bishop F2, nakakapagpabagal sa mga ataking dapat magawa ng puti, at nag-Knight C5, yun pala balak, magamit yung C5 square, at nag-Rook D6, depensa muna, at nag-Rook E1 pin, F6, okay, tibay lang, depensa, King G2, and nag-Rook D2. Ayan, talagang bumibilib din ako sa nerve ni Jamaica. Talagang parang siya pa yung umaatake pa rin eh. One piece down pero umaatake. Rook E2 sinangga at nag-Rook D8, syempre po. Kumbaga, wala nang karapatan ng black dito makipagpalit-palit. Lugi ng isang opisyalis. Rook D8, Bishop G3. Ayan, para pinahan ang Bishop. Nag-A5 na kasi kakainin po. So, ginamit na pang basag man lang dyan. So, di pwedeng kumapture. Bitin ang knight. Queen E4, kinapture-capture na. And then, nag-Rook D1. Ayan, hanap-hanap kalikot. Grabe, ang lakas ang loob ni Jamaica. Di nauubusan ng loob. Di nauubusan ng tataga. Queen C6, ayan, pipitasin ang pawn. B5,
And then nag C3 para may gulo-gulo. Ayan. Sa isip dito ni Lakshana, grabe tong player ng Pilipinas. Hindi nagre-resign kahit isang pyesa na. Mag-resign ka na. Kulang na lang sabihan niya ng ganun eh. O pero ayan, namitas muna ng pawn. Nag-queen F7. Ayan, hanap-hanap ng mga sundot-sundot. Nako, biro nyo pag nakasundot o pag pinayagan, talo pa ang puti. Tingin ko lang. Oo, kasi may mga sundot doon. Pag King F2, pagka gumano, may matchas pa. Galing naman. Nag-knight A4 mga kamatyas. Sa planong mapigilan yung queen D5, nag-knight A4. At ang plano din, pag kinapture yung bishop, mapabagsak yung pass pawn sa C3. Pero blunderacious. Nakabawi ng evaluation bar ang ating kababayan. Dapat daw po tira dito, knight D3. Yun nga, kasi nga si Lakshana nga, si Jamaica, ang galing mag-setup ng mga gulo-gulo kasi. Kaya, alam niyo yun, hindi mapayapa yung isip ni Lakshana eh. O, balik tayo sa knight A4. Queen A7, ayan, para may mga sundot-sundot doon. Ayan, talaga naghahanap ng mga sundot, oh. Tapos may mga check-check pa akong nakikita. Para sa akin po, itong Queen A7, ang lakas ng dating. Pero, kung computer ang patitirahin natin, ito pala gusto niya H5 lang. Parang ang layo sa putukan, ano? H5 pala, lambutin lang to. Parang walang mangyayari, no? Pero... sige, balik tayo dito. Parang mas gusto ko pa yung tira ni Jamaica na Queen A7 eh. May kalik-kalikot pa eh. May pressure dun eh. At nag-bishop takes E5. Tuluyan na nga pong naguluhan ang isip dito. Confused na isipan ni Lakshana. At Queen G1 check. Ayan na. Nako, nakagulo na. Ayan na. Check. Pero dito accurate pala daw is F takes E5 lang. Ayan, mukhang mabagal pero yan po talaga ang accurate sa pasikot-sikot, templado yon. Pero Rook F1 check, King E4, Queen H1 check, King D4, F takes E5, Rook takes E5, aray ko. Ayan na, nagsimula na ang confusion. Wala na, gulo-gulo na rin kasi isip, nasa gitna yung king eh. Dapat daw po Queen takes E5. So super winning ang puti. Pero yun nga lang, sa ganitong situation po kasi, minsan kasi kahit winning ang position, alam niyo yung hinala na parang feeling mo, may doubt ka na alanganin ka pa rin. May ganun eh. May ganun. So dito nag-Rook takes E5, Rook F4 check, and then nag-King C5 syempre. Pag kinain to, ang daming kalikutan check eh. Baka mamatchas pa eh. Queen G1 check, King C6, grabe, kailangan. Precise ang galaw ng king. Rook F6 check, wala na. Talagang kay Jamaica, makahanap na lang siya ng mga check-check. Yun ang importante para makagulo. Pero accurate po dito is Queen G2 daw. Equalize na eh. Queen G2 ang tira. Pero nag-Rook F6 check, King B7, Rook F7 check, King C6, Rook F6 check. Kung magpapabalik-balik, tanggap na ni Jamaica. Biruin nyo, ang haba ng bakbakan one piece down siya. Tanggap na niya na, sige, tabla. Nag-King D5 mga kamatyas. Blunderacious! Blunderacious po at nakarecover ang ating kababayan. Dahil nagpilit po. Nagpilit si Lakshana. Pag King D5, aray ko. Sige po, pakiguess nyo yung ginawa ng ating pambato sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatyas. Aray ko talaga. Queen D1 check. Nakaganon pa. Kasi kung pupunta dito, silipin muna natin to. Pag dyan pumunta, magsisito lang daw. Pag check dito, walang kasunod. Pag King H7, check dito, wala nang kasunod. Magkuqueen na. Ay, hanep. Ang sakit. Kaya ang ginawa dito, nag-King C5, C2 pa rin. Para pag chumek, may tempo check pa. Nag-Queen C4, checking H7. Check ba dito? Kasi pag chumek dito, mag-rook lang, harang lang ng rook. Kasi ang mabigat dyan, pag nag-promote kasi may check pa kaya di pa makatuloy-tuloy ng atake ang puti. Nag-Knight C3, threat ang Queen. Ayun, check.
Ang sakit nito. Iyak tong player na to sigurado. Iyak to. Boom! Iyak. Matchas. O hindi naman, ubos-ubos. Pag dito, matchas eh. Pag dito, ubos-ubos. Simot, may queen pa. Ang sakit ng nangyari dito. Iyak siguro tong player ng Canada. Duda ko lang ha. Di naman dugo-dugo. Luha-luha ang kalooban. Sabihin ko sana dugo-dugo loob eh. Sa atin kasi narinig ko na yun eh. Dugo-dugo loob niya eh. Gumano, narinig ko eh. Nangyari na yun. Pero sa kanya, grabe, basagan loob nito mga kamatya. Sobra tindi. Ang galing ha, grabe. Ang setup na ginawa ni Jamaica, nakakabilib yung mga basag-basag ng mga tira niya. Nakakagulo ng isip. Congrats sa ating kababayan. Dahil po dyan mga kamatya, silipin po natin ang kanilang standing. Ito po. Whew! Grabe, mapapabuntong hininga ka talaga, no? Ayan, no? Pumapangalawa po ang ating kababayan. At wala nang perfect. Tatlo silang 4.5 points out of round 5 or 5 games. Ayan, nangunguna yung Kazakhstan. Si Kolyavko, nakalaban na niya yun eh. Diyan nga siya natabla eh, di ba? Kay Kolyavko. At tama ba? Tabla ba siya kay Kolyavko? Ala, nakalimutan ko na. Tapos ito Indonesian yata tong isang to, si Matskevich. Poland. Varvara o Poland. Silipin nga natin mga kamatyas, ilan na ba yung plus rating dito? Ni 74, grabe. Kung 1943 plus 74, grabe. 21 na siya mahigit mga kamatyas. Tama ba? Hindi pala. 20 mahigit. Ayun, at ano nangyari kay Kovyavko sa nakalaro niya? Nakalaro niya to kahapon eh. Tabla nga. Oo nga, tabla. Okay, in-upload pa natin yun. Ano ba yan, coach? Nalimutan. Grabe. Ang kalaban niya mamaya si Nivedita ng India. Silipin po natin yung pairing nila sa round number 6. Grabe. Galing. Board number 2 ang ating kababayan. Grabe, world class. Woman FIDE Master ng India ang kanyang kalaban. At ayun, nagharap-harap na yung dalawang 4.5 points. Nagsabong na. So mababawasan pa ng points yan. Ayun, sana maipanalo uli ng ating kababayan. Ingat lang siya sa Indian, ano? At pag nakalusot pa siya dyan, ay napakaganda mga kamatyas. Grabe! At samantala po mga kamatyas ay hindi naman pinalad ang ating kababayan na si Kasiguran sa kanyang round number 5 against ang nakalaban niya ay International Master ng China. Ayun, at hindi siya pinalad. Medyo malakas pala tong Chinese na to. Nadaan sa endgame eh. Nasilip ko po kahapon eh. Ayan, di na natin pasadahan mga kamatyas. Sa susunod na lang. Especially kapag panalo na siya. Pag nanalo ating kababayan, doon natin ngayon didiinan ang laro ni Kasiguran. Okay, so para makaano pa siya. Makarecover pa siya at babawi yan mga kamatyas. Board number 16 siya. Kalaban niya ay FIDE Master ng Russia. Pagka ganyang FIDE ang flag, Russian yan eh. Ayan. So, may perfect pa sa kanila. Si Smirnov Mark ng Kazakhstan. Malakas talaga yung Kazakhstan. Kasi alam niyo yung Kazakhstan, katabing-katabi ng Russia yan eh. Kaya yung influence ng mga tournaments nila halos nagpapangita. Halos Russian na rin yung mga yan eh. Kaya malakas talaga yung mga yan. Yung influence ng lakas ng chess sa Russia. Ayan po. So, abangan po natin mga kamatyas ang kapanap-anabik na round number 6, especially sa magiging laban mamaya ni Jamaica Yap Mendoza ng Romblon at ng Santa Rosa City. Ayan, pride ng Philippines. Ayan, good luck din kay Phil Martin Kasiguran, National Master. At babawi pa yan. Isang talo pa lang naman po makakabawi pa tayo. Maraming salamat po mga kamatyas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.